Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita, boxing expert attorney Ed Tolentino naniniwalang bagong kalaban ang mahihirang bilang farewell opponent ni Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao. Batang gilas, ginulantang ang powerhouse China sa FIBA Asia Under-16 Championship. Solo leadership sa elimination phase ng PBA Philippine Cup. Pag-aagawa ng defending champion San Miguel Beermen at Rain or Shine Elasto Painters ngayong gabi. Philippine men's team tumapos na 5th seed sa qualification round ng 19th Asian Archery Championship. Toronto Raptors nagrehistro ng franchise best na 4-0 unbeaten start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Injured shooting guard J.R. Smith hindi makakasama ng Cleveland Cavaliers sa susunod na 2 laro. Two-time defending champion Novak Djokovic walang hirap na nagmarcha patungong 3rd round ng Paris Tennis Masters. At 2-division world champion Marcos Maidana malaki ang posibilidad na magretiro na sa professional boxing. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Haji Caaminio kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, hindi sang-ayon si local boxing analyst attorney Ed Tolentino na lumaban ng rematch si Manny Pacquiao sa kahit na sinong boksingero sa kanyang farewell fight. Ito'y dahil mas tatangkilikin di umano ng mga fight fans kung bagong kalaban ang makakasagupa ni Pacman kanyang pinakahuling pagsampa ng ring sa susunod na taon. Ang kabuang detalye ihahatid ni senior correspondent Dennis Principe. Naniniwala si boxing analyst attorney Ed Tolentino na bagong muka ang susunod na kalaban ng Filipino boxing sensation Manny Pacquiao. Ayon kay Tolentino, malabo na magkaroon ng return bout si Pacquiao sa mga dating nakalaban na nito kahit na ilan pa sa kanila ay unti-unting nakakabalik sa level ng Filipino boxing sensation. Ani Tolentino, mas may appeal para kay Pacquiao ang mga katulad ni British superstar Amir Khan o si undefeated junior welterweight champion Terence Crawford kumpara kay comebacking welterweight champion Timothy Bradley o si Mexican-American fighter Brandon Reed. Kumbaga, gusto mo naman kung talagang ito na ang huling LPM mo, kinakailangan bagong putahe ang ihain mo sa mga tao. Nakita na natin yung laban ni Bradley kontra kay Pacquiao, di ba? Nag-back-to-back na yan. Yung una, controversial. Yung pangalawa, nilampakan lang sa ni Pacquiao. Si Brandon Rios naman, nakita natin yung naging performance ni Rios kay Pacquiao. Pinaglaruan lang ni Manny Pacquiao si Bam Bam Rios. Dagdag pa ni Tolentino, tiyak na magkakaroon ng mataas na interes sa mga fight fans sino man kina Khan o Crawford ang susunod na hahamon kay Pacquiao. Target ni Pacquiao ang isang makabuluhang laban sa 2016 upang makabawi ito sa 12-round decision loss na kanyang sa mga kamay ni Floyd Mayweather Jr. noong Mayo sa Las Vegas. Alam mo, kung gusto ni Manny Pacquiao ng isang competitive na laban, I think mas maganda yung Terence Bud Crawford. Dahil nakita mo yung estilo ng Crawford, kumpleto eh. Pwedeng mag-boxing, pwedeng mag-counter, pwedeng mag-switch hit, pasensyoso. Kung gusto ni Manny Pacquiao na isang marketable na laban, yung American. Matapos makarecover sa shoulder injury, ay balak ni Pacquiao na magbalik aksyon sa April 2016 na sinasabi naman ni promoter Bob Arum na posibleng maging farewell fight ng fighting congressman. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, tila na ng karagdagang motibasyon sa training camp si 5-division world champion Nonito Donaire Jr. Ito'y matapos na ideklara ng WBO bilang World Super Bantamweight Championship ang December 13 showdown niya kontra Mexican top contender Cesar Juarez, kasunod ng pagbawi sa corona ni Cuban champion Guillermo Rigondeaux. Sa katunayan, 2 beses sa isang araw na kung sumalang sa ensayo ngayon si The Filipino Flash, mahigit 1 buwan bago ang title clash nila ni Juarez.
galing sa second round technical knockout win kontra Frenchman Anthony Setou noong nakaraang Hulyo. Sasampa ng ring si Donaire bitbit ang professional record na 35 victories, 23 via stoppages, and 3 defeats. Habang ipapares ang kartadang 17 wins, 13 by knockouts, and 3 losses. Lipat tayo sa basketball. Solo leadership sa elimination phase ng PBA Philippine Cup. Ang pag-aagawa ng defending champion San Miguel Beermen at Rain or Shine Elasto Painters sa main game ng doubleheader sa MOA Arena sa Pasay City ngayong gabi. Narito ang report ni Ann Camaviñas ng Sports Radio 918. Aminado ang Rain or Shine Elasto Painters coaching staff na mabigat na kalaban ang defending champion San Miguel Beermen sa PBA Philippine Cup. Ayon kay head coach Yeng Yao, sa match-up kontra San Miguel ay tiyak na masusubok ang kanilang matagal na mula sa pag-acquire ng mga bagong players sa nakalipas na off-season hanggang sa pagsalang sa training camp sa abroad. Our game against San Miguel, next game namin, is going to be a big test. No, that would be the biggest test so far. So we'll see how we will fare against San Miguel. At dahil hindi lamang si two-time league MVP Junmar Fajardo ang pwedeng umatake para sa Beermen, tiyak na magdodoble kayod sa depensa ang tropa ni Yao. Ang tingin ko, mailapit lang namin yung laro all the way to the end game. Masaya na kami, baka mamaya matsabahan namin. Way they're playing, they're really going to be very hard to beat. May identical records na 2 wins and 0 loss ang Rain or Shine at San Miguel ay kasalukuyang nagbabangga sa MOA Arena sa Pasay City. Para sa PTV Sports, Ann Camaviñas, Sports Radio 918. Samantala, bagong yugtunan ng kanyang basketball career ang pinaghahandaan ngayon ni former Letran Knight swingman Kevin Racal. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Kulang isang linggo matapos na tulungan niya ang Letran Knights na makasungkit ng kampyonato sa NCAA, nakihalubilo na sa team practice ng Alaska Aces si man Kevin Racal. Pero hindi pa siya pine-pressure ni head coach Alex Compton na makabisa agad ang sistemang ipinapatupad sa Aces. I think he'll fit in and help us, but I have no expectations or pressure on him in the beginning. Parang tulad siya sa lahat ng mga player namin, he has to learn and grow and get better, and lalo na dahil dalawa lang ensayo niya sa amin, so it's not really it's not fair for fans to put pressure on him. Let him figure out kung anong ginagawa namin, and then we'll see. Gayunpaman, hindi na itago ni Compton ang paghanga sa basketball skills ni Racal, bagay na makakatulong aniya sa kampanya ng Alaska ngayong season. Ang gusto ko sa kanya is yung utak niya, parang maglaro, mabilis mag-pick up, tsaka hindi mamilit. Alam mo yun na parang mukhang sa una pa lang, alam niya kung anong good shot at bad shot. Mukhang matalino dumipensa din. So, malaking bagay yun sa amin. Ang 24-year-old na si Racal ay hinugot ng Alaska bilang 11th overall pick sa nakalipas na PBA Rookie Draft. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa women's basketball, excited na si former De La Salle Lady Archers hotshot Camille Ramos na magsuot ng San Miguel Beer uniform sa inaugural season ng PBA Women's 3x3 Tournament. Narito ang report ni Arian Malyares. Dream come true para kay De La Salle Lady Archer star guard Camille Ramos ang makapaglaro sa inaugural PBA Women's 3x3 Tournament. 5 taong naglaro sa UAAP. Ang 23-year-old dribbler ay magsusuot naman ng San Miguel Beer jersey sa Women's 3x3 Basketball. Sa panayam ng PTV Sports, labis sa ikinatuwa ni Ramos ang magandang oportunidad na dumating sa kanya bilang isang cage bell. Well, it's very exciting. I always wanted to be like part of the PBA, even if it's not as big like PBA. I mean, it's not WPBA. Parang teaser of it. I'm really looking forward for the next year, if ever. It gave us a boost on the feeling na there's a possibility that we can men's basketball league. We're really looking forward to
being able to play in a more professional game. Nangako rin si Ramos na gagawin ng lahat para makatulong siya sa kampanya ng San Miguel Beer sa 3x3 event, kung saan makakasama niya sa team sina Nicole Ann Garcia, Karen Bernice Columna at Cristina Joy Tolentino. Like what I always do since back in De La Salle where I used to play in UAP, I like giving the spark in the team. I like bringing up the energy. And of course, I'm going to put my defense on it. And of course, in 3-on-3 kasi, you'll be expecting more of offensive. Yeah, because it's more of attacking always compared to we'll expect all 4 players to be like trying to score more. Yeah. Unang makakatapat ang San Miguel Beer ang Star Hotshots sa Nobyembre 11. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa football, patuloy ang dibdibang training ng Philippine Azkals mahigit 1 linggo bago ang rematch kontra Yemen sa FIFA World Cup Asian Qualifiers. Nagbabalik si Arian Malyari. Pa rin ang laban para sa Philippine Azkals football team na naghahangad na makapasok sa 3rd round ng FIFA World Cup Asian Qualifiers. Ito'y kahit pa dumaustos sila sa 2nd pwesto sa Group H standings matapos ay yumukod sila sa host Bahrain noong 1 buwan. Ayon kay defender Amani, doble kayod sila sa ensayo ngayon para mapanatiling buhay ang kanilang kampanya sa FIFA Qualifiers. We're going to be focused and we'll really prepare better this time. We'll be putting on a good show and we'll be doing our best to win over Yemen again. And we won't let you down. I hope it's a win. Yeah. Tiniyak rin ni Aguinaldo na hindi sila magpapakakumpiyansa sa matchup kontra Yemen kahit pa minsan na nilang tinalo ang lower-rated counterpart noong nakaraang Hunyo. We can't be too overconfident kasi like what happened with Bahrain, we also beat them before, and we're pretty sure na Yemen will come back stronger and they'll really be driven to beat us, but we shouldn't let that happen. Sa Nobyembre 12, itinakda ang showdown ng Philippine Azkals at Yemen sa group preliminaries ng FIFA World Cup Asian Qualifiers. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Batang Gilas. Ginulantang ang powerhouse China sa FIBA Asia Under-16 Championship. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik PTV Sports sa international basketball. Nakabalik agad sa winning form ang Batang Gilas, isang araw matapos na lumasap sila ng unang kabiguan sa kamay ng South Korea sa FIBA Asia Under-16 Championship sa Jakarta, Indonesia. Sa pangunguna ni streak shooter Gian Mamuyak na pumukol ng game-high 22 points. Na-upset ng Batang Gilas ang powerhouse China 78-72 kagabi. Hawak ng mga national dribblers ang 39-33 halftime lead. Unti-unting nakabalik sa laban at naagaw pa ng Chinese counterparts ang driver's seat 72-67, 1 minute and 55 seconds remaining. Pero sumagot naman ng back-to-back 3-pointers sina Chris Harvey Pagsanhan at Jason Lorenzo upang muling hawakan ng Gilas ang 1-point edge. Sa sumunod na possession ng Philippine Quintet ay nagbaon naman ng jumper si Jonas Tibayan upang tuluyan nilang mapigilan ang late rally ng mga Chinese nationals. Dahil sa panalo, umakyat sa share of top spot sa standings ang Batang Gilas kasama ang China sa kanilang identical records na 4 wins against 1 loss. Sa PBA, back-to-back victories sa elimination round ng season opening All-Filipino Conference ang aasintahin ng Global Port Batang Pier sa matchup kontra Star Hotshots sa Sabado. May report si Dennis Principe. Umaasa si Global Port head coach Pido Harencio na tuloy na ang kanilang panalo sa ongoing PBA Philippine Cup. Ayon kay Harencio, malaking bagay sa kanilang kupunan ang 101-94 victory kontra perennial champion Star Hotshots noong Sabado sa Mall of Asia Arena. Ito'y dahil bago ang laro laban sa Hotshots ay nakalasap muna ng 97-86 defeat ang tropa ni Harencio sa defending champion San Miguel Beer noong October 24 sa Davao City.
Susunod na makakalaban ng Batang Pierre ang Barako Bull Energy ngayong linggo sa PhilSports Arena. Samantala, inasahan na ni Alaska Aces coach Alex Compton ang pagpapahirap sa kanila ng Blackwater sa kabila ng pagiging winless pa din ngayong tournament ng Ever Bilena franchise. Noong Sabado ay pahirapan ang 87-79 victory na naitala ng Aces kontra Elite. So that was obviously an excellent game plan by Coach Leo. I was glad in the second half we came out with a little more fire. They were quicker to the ball, which was a big part. Sa ngayon ay nasa Dubai na ang Alaska kung saan ay back-to-back games ang kanilang lalaruin kontra Mahindra Enforcers at Barangay Ginebra San Miguel. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, umaasa naman si Talk and Text Tropang Texters Rookie Center Troy Rosario na matutupad ang pangarap ni Phil-American guard Bobby Ray Parks na makapaglaro sa National Basketball Association o NBA. May report si Arian Malyari. Labis na ikinatuwa ni Talk and Text Tropang Texters rookie slotman Troy Rosario ang pagkakahugot ng Texas Legends kay Phil-American Parks bilang 25th overall pick sa nakalipas na NBA D-League draft. Ayon kay Rosario, tunay na daladala ni Parks ang pusong Pinoy kahit sa ang liga pa maglaro ang 6'4" dribbler. Sina Rosario at Parks ay minsan nang nagkasama sa kampanya ng National University Bulldogs sa UAAP. Alam naman natin, talagang pusong Pilipino yung ni Ray. Kahit may dugo siyang Amerikano, nangibabaw pa rin talaga yung pagkapusong Pilipino niya. Masaya ako na unti-unti nang naabot niya yung mga pangarap niya, lalo na yung NBA dream niya. Well, wish him good luck sa mga games niya doon. Alam natin na kaya naman niya. Samantala, wala namang plano si Rosario na sundan ang yapak ni Parks. Tento na umano siya sa paglalaro sa PBA. Wala, hindi ko na iniisip yan. Yung PBA nga, parang nabiglangan na nga rin ako. Yun yung pinakamalaking achievement. Kasi mula bata ako, hindi ko naman pinangarap na mag-PBA. Parang nanonood lang ako dati. Pero ngayon, nandito na ako na nasa PBA na. Siguro hanggang doon na lang siguro. Si Rosario ay tinapik ng Mahindra Enforcers bilang second overall pick sa nakalipas sa PBA Rookie Draft bago siya na-trade sa Talk and Text. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa archery, hindi nagpahuli sa qualification round ng 19th Asian Archery Championship sa Bangkok, Thailand, ang Philippine Men's Compound Team. Katapat ang mga bigating Asian counterparts, tumapos sa 5th seed ang mga national archers sa likuran ng powerhouse at top seed na South Korea. May report si Judith Karingal ng Sports Radio 918. Muling ipinakita ni Chef Adriano ang kanyang husay na nagbigay sa kanya ng mixed doubles gold noong Marso sa parehong venue, ang Wangmak Field dito sa Bangkok, nang siya ay makalikom ng 352 at 343 sa 2 sets of 36 arrows para sa kabuang 695 points. Unang nakipagitgitan si Adriano sa top 5 ng individual rankings laban sa mga big guns ng torneo mula Korea, Iran, India, Chinese Taipei sa kanyang 3 perfect score na 60 bawat ends bago sa huling mga ends dahilan sa pulikat sa kamay. Nakapagsumiti si Asian Games bronze medal winner Paul de la Cruz ng 691, nakapagdagdag ang kapatid ni Chef na si Dean ng 675, habang ang baguhang si Joey Vicencio ay nakalikom ng 669. Lumalagay ang Pilipinas na panglima sa 13 mga koponan papasok sa Olympic o knockout round na nakatakda sa Biyernes. Positibo ang Philippine Compound Men's Team na katulad nung nakaraang Asian Cup, muli sila makapag-uwi ng tagumpay sa prestihiyosong biennial tournament. Samantala, nagkaroon ng rest day ang mga recurve archers bago ang crucial stage ng laban bukas, ang Olympic round ng individual at team para sa Asian Championships at ang continental qualifying na nakatakda naman sa araw ng Mahigit 200 archers mula 18 mga bansa ang lumalawak sa 2-in-1 tournament, ang Asian Championships at Rio Qualifier. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Bangkok, Thailand. Sa chess,
Tiyak na magiging mahigpit ang labanan para sa titulo ng Philippine International Open Chess Championship sa susunod na linggo. Ito'y dahil sa inaasahang pagdayo sa Pilipinas ng mga top foreign wood pushers na makakasagupa naman ng mga pambatong grandmasters ng bansa. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malya. Mabigat na hamon ang naghihintay sa mga national wood pushers sa pagsikat ng 2015 Philippine International Open Chess Championship sa Subic Freeport sa Olongapo darating na Lunes. Ayon kay National Chess Federation of the Philippines Executive Director Jason Gonzalez, tiyak na mapapalaban ng husto ang mga local grandmasters dahil mga bigating foreign counterparts ang inaasahang dadayo sa bansa para lumahok sa week-long event. I would say this is one of the biggest para sa aming programa, palagay ng ating mga pusa sa Federation. It is more cheaper tayo mag-host kaysa magpadala. Kasi kung tayo magpapadala, maybe 5 lang or 4 lang tayo padala natin sa Europe just to gain to end the titles and the ratings. And when you host, mas marami ng mga batang pwedeng sumali at mag-coach at magkaroon ng awareness with much minimal expenditure. Samantala, naniniwala naman si Gonzalez na magandang oportunidad ang torneo para makalikom ng karagdagang ELO rating points ang mga Filipino wood pushers. Yung ating mga bata, mga pera mga master title or more, rating. So, dito tayo nakakuha ng mga grandmaster. Dito nakukuha natin mga Filipino grandmaster ang kailang mga titulo. At gayon din yung ibang bansa. Nakakumpleto na rito sa Pilipinas kasi ito ay international competition sanctioned by Federation Chess o World Chess Federation. Kabilang sa mga inaasahang magwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa November 9 to 14 Chess Fest ay sina Grandmasters Eugene Torre, Joe John Paul Gomez, Darwin Lailo at iba pa. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Toronto Raptors nagrehistro ng franchise best na 4-0 unbeaten start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa basketball. Napanatili ng Toronto Raptors ang malinis na kartada sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sa pangunguna ni point guard Kyle Lowry na tumikada ng double-double performance na 27 points at 10 assists. Dinomina ng Toronto ang host Dallas Mavericks 102-91 kanina upang palawigin sa franchise best 4-0 ang kanilang unbeaten start ngayong season. Si Lowry ay nakakuha ng suporta mula kay power forward Luis Scola na nag-ambag ng 19 markers at 12 boards para sa Raptors. Habang si veteran slotman Dirk Nowitzki naman ang namuno sa atake ng Mavericks sa kanyang team-high 18 points. Kinontrol ng Raptors ang laban sa pamamagitan ng pagratsyada ng 12-0 run sa kalagitnaan ng 4th and final period, kung saan pumukol ng 6 points si center Jonas Valanciunas. Ang susunod na makakatapat ng Toronto ay ang Oklahoma City Thunder bukas. Pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio. Sinimulan na ni two-time defending champion Novak Djokovic ang title retention bid sa Paris Tennis Masters sa France. Kagabi ay pinatalsik ng top-ranked Serbian star ang nakadwelong si unseeded Thomas Bellucci ng Brazil 7-5 at 6-3 upang umabante siya sa third round. Nakakuha ng bye sa opening round, 3 beses na nakabreak sa laban si Djokovic upang mapalawig sa 18 matches ang kanyang winning streak sa Paris event. Ang susunod na makakatapat ni Djokovic ay si hometown favorite Gil Simon. Target ni Djokovic na makasungkit ng pang-anim na Masters title ngayong season. Sa tennis pa rin, nakaiwas sa upset act sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa group stage ng inaugural WTA League Trophy sa Zhuhai, China, si 11th ranked Venus Williams. Kagabi ay nangailangan ng top-seeded America ng 3 sets bago niya naiselyo ang panalo laban sa kanyang compatriot na si 7th seed Madison Keys 3-6, 7-6 at 6-1. Nag-struggle muna si Williams sa opening set bago niya kinontrol ang laban sa sumunod na 2 sets. $2.5 million ang total pot money na nakataya sa
sa WTA A-League Trophy na nilahukan ng mga lady netters na rank number 9 hanggang 20. Sa basketball, inaasahang sa sideline na hanggang 2 laro si Cleveland Cavaliers shooting guard J.R. Smith. Ito ay matapos na magtamo siya ng bruised right knee sa road kontra Philadelphia 76ers kahapon. Dahil dito, hindi makakasama ng Cavaliers si Smith sa laban kontra New York Knicks at Philadelphia 76ers bukas at sa Sabado. At wala ring katiyakan kung makapaglalaro na siya sa matchup kontra Indiana Pacers sa Lunes. Sa football, lumakas ang tsansa ng Manchester United na makapasok sa knockout round ng Champions League. Ito ay matapos na maungusan nila ang CSKA Moscow 1-0 kanina upang okupahin nila ang solo leadership sa Group B. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Manchester United star forward Wayne Rooney at ito ay nagawa niya sa pamamagitan ng header sa 79th minute. Ang nasusunod na makakapangga ng Manchester United ay ang PSV Eindhoven at ang kanilang enkwentro ay itinakda sa Nobyembre 25. Sa boxing, naniniwala si two-time Trainer of the Year Robert Garcia na maaaring hindi na sumampa ng ring si 2 Division World Champion Marcos Maidana. Ito ay matapos na lumabas sa internet ang litrato ng 32-year-old Argentine brawler na tila overweight. Ayon kay Garcia, marahil ay nag-enjoy si Maidana sa kanyang kinita sa huling 2 engkwentro kontra Floyd Mayweather Jr. noong 1 taon, kaya't nakalimutan na niya magbalik sa boxing gym. Pero sakaling magdesisyon si Maidana na magsagawa ng comeback fight at hindi umano mag-aatubili si Garcia na muling samahan sa corner ang kanyang pupil. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, sino sa tingin ninyo ang magwawagi sa matchup ng defending champion San Miguel Beermen at Rain or Shine Elasto Painters sa PBA Philippine Cup ngayong gabi? Yan at ang iba pa ninyong mga katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik po. Ang PTV Sports. Blackwater Elite 1. 92. Meralco Bolts 90. So, Not surprising. Not surprising, bakit? On my part, hindi siya surprising kasi alam naman natin na ang Blackwater Elite unti-unti na nag-rise. Diba? As an expansion team, parang pinoprove nila na kaya nilang sindakin ng mga malalakas na kupunan. If you remember, minsan ng Blackwater at San Miguel. Yes. Diba? Yes. Marami na din silang mga tinalong mga teams na malalakas. Tapos yung Alaska Aces, pinahirapan nila. Diba? That only means na hindi mo dapat na... Well, I'm not saying na minaliit ng Meralco yung Blackwater, but it means na dapat na rin katakutan. Actually, madaming teams, mga bagitong teams na dapat nilang katakutan. So, kudos sa coaching staff, ano? Ni si Coach Leo Isaac, Bong Ramos. Yes. Yes, so, panalo para sa kanila ngayon. Andy Nicole. And saka congratulations kay Camille Ramos. Sasabak na sa women's 3x3 ng PBA. Yan, so first victory yan para sa Blackwater ngayong conference. At nako, PBA pa rin po ang usapan natin kahit na yung iba sa inyo nanonood na siguro ng PBA game ngayon. At yung mga nakatutok sa atin dito, magkakwentuhan muna tayo at magtanungan. Ito na po ang ating question of the day. Yan. Sino ang magwawagi sa matchup ng San Miguel Beermen at Rain or Shine Elasto Painters sa PBA Philippine Cup ngayong gabi? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. O ito, para sigurado makikibalita tayo kung ano na ba ang score. Okay, lamang po ang San Miguel 19-16. Pero close pa din. Close and fight. Early. Too early. Na kung sino ang mananalo. So kung kayo po ba, kung ibabase ninyo sa line-up o sa pinapakita nila ngayon, sino ba mananalo sa dalawang powerhouse team na ito na wala pang talo? So ibig sabihin may isang madudungisan. Oo. Siyempre, pwede rin ninyo sabihin sa amin inyong mga comments via our telephone line. Yan, ang ating po linya. Tawag lang po ha. Wala po tayong text. 0939-276-4603. Again, it's 0939-276-4603. Tawag na.
Alright, pero unahin natin ang ating Facebook muna. messages from Nazman Lincon. Sabi niya, yung team na hindi pa bebe ang mga players ang mananalo. Galing kay Evangeline Javier Ang, Elasto Painters yan. Kasi motivation nila yung mga talo nila for the past season games. Dwayne Bulkerin, kung sino lamang sa score, siya ang magbawagi. Simple nga. Uy, nga pala, interesado ako sa emotions ngayon ng players, especially sa Rain or Shine. Ryan Arana, di ba? He's now playing for San Miguel. Kumusta kaya, no? Pero sabi naman niya, di ba, magiging emotional talaga. Well, sabi ni Coach Yang Yao, kailangan nilang iset aside yung emotions. Pero very thankful pa rin sila kay Ryan. Sa part naman ni Ryan, hindi naman niya mapapromise na walang girian physical. Di ba? Alam naman niya kung paano maglaro Rain or Shine. Talagang very physical sa defense. And sasabayan lang niya. Pero paglabas ng court, magkakaibigan sila. Okay, galing kay Meme Hagdon, Wagan, Rain or Shine. Kung maganda pa rin napapakitang laro ng big men nila like JR Quinahan and Bo Belga. Kasi unlike Fajardo, si JR at Belga, bukod sa depensa, may tira din sila sa labas. Kaya may hirapan ng mga SMB players na bantayan sila. Kasi kung di sila makakapasok sa loob, tsak, titirahan naman sila sa labas. Oo, especially with Quinahan ngayon, di ba? Maganda pinapakita ni JR Quinahan. Jessie Galera, nasa team yan kung sino ang maganda ang ilalaro. Hi Meg, hi Jessie. Ayan. Ariel Escote, malamang SMB yan, malalaki ang players. O basta ka pa ng isa bago natin tanggapin ang caller na ito. Alright, from John Paul Nasino, depende yan sa ipapakita ng bawat team. Idol, pakibabaan mo muna yung volume ng TV at nagkakaroon delay. Nag-feedback. Oo. Hello po? Ayan, okay na. Okay po. Yan, caller tayo, Meg. Kuya, ano pong pangalan natin? Manmar Abregunda po. Ano po first name? Manmar. Manmar? Opo. Oh, Manmar. Manmar. Ibang klaseng pangalan. Ang ganda ng pangalan. Tagasan si Manmar? Bebe, Kabanatuan. Tagasan? Nueva Ecija? Kabanatuan? Opo. Uy! Taga Kabanatuan. Hello po sa lahat ng mga taga Kabanatuan City. Sa PTV eh. Ano yan? Ano yan? Kahit po katuto sa mga tanong niyo sa PTV Sport. Okay. Oh, may sagot ka sa question of the day. Manmar? Yes po. Sige, ano yan? Actually, nag-bid na po ako pero mas maganda po kung masasabi ko. Para sa akin, San Miguel. San Miguel? Dahil yung chemistry nila buo, solid. Basta wag lang sila mawawala sa focus at wag magpapabebe sa game. Wag magpapabebe. Yes, sir. Okay. Pwede po bang magtanong? O sige, ano po yun? Ilang years po ba ang contract ni Mark Cruz sa Star Hot Shot? Mark Cruz sa Star Hot Shots. Sige, tingnan natin. Itanong natin yan sa Star Hot Shots Management, ha? Yes, sir. Babati po guys sa mga taga-Kabanatuan at sa mga fans ng Pure Food. Solid po. Solid, ayan. Di ba kasi actually, di ba alam mo naman pag rookie, yung pang-rookie contract din talaga yung pinipirmahan nila. Katapos, siyempre, pagka nakitang maganda yung performance, nagne-negotiate yun. Oo, tingnan natin kung maximum rookie ano siya. Yan ang malalaman. Contract. Kay Miss Meg, kaganda niyo po. Ay, salamat po. Ganda daw ni Miss Meg. Actually, ang alam ko nga si Mark Cruz nagpa-practice na for Star Hot Shots. Makakalaro na po ba siya sa next team ng Star Hot Shots? Sino? Si Mark Cruz? Papa? Well, sa rotation nila ngayon, malalaman natin, tingnan natin. Pero kapag kasi rookie ka, tapos ilang practice ka pa lang sa team, hindi ka muna agad na sumasalang kasi kailangan mo muna mag-gel di ba? Mag-a-adjust ka pa kasi di ba galing siya sa career, sa collegiate tournament. So ngayon, biglang professional, jump siya sa professional. Pwede po ba sir pakisabi kay Idol James Shop na kung maaari na mabigyan niya ako ng beer niya? Jersey, Idol James pinapanawagan po na ni Manmar ng Cabanatuan City na sana ay mabigyan mo siya ng iyong jersey. Isang po. Okay, salamat Manmar May gusto mong batiin? Bate. Okay na po, binabati ko lang po yung buong family ko, family Abregunda ng Cabanatuan City, Kasapit City Sport. Yes, maraming salamat. Salamat Manmar. Thank you po. Yan po si Manmar ng Alam mo, Cabanatuan. ang pwede natin gawin, no? Paminsan.
Question ko lang. Sige, ano yan? Pag nag-iikot tayo pala, nag-i-interview sa mga PBA teams, Oh. ano na tayo, no? Humingi na rin tayo ng jersey. Pwede. Diba? Bakit hindi, no? Sabihin na, uy, may mga fans kayo na... Papirmahin na rin natin para pwede tayong, diba? Nananawagan sa amin na makahingi daw ng inyong jersey. Pag-isipan natin. Sige, salamat ulit kay Manmar. Yun, gaya nga yung sinasabi ko, no? Kasi di ba pag rookie ka naman, kailangan mo munang patunayan yung sarili mo sa liga. Tama, totoo yan. From Jeff Barceliano, sabi niya, syempre, San Miguel, go SMB. Pabati naman po lahat ng kaibigan ko sa Sorsogon City. Si Julius Mas Vic Soto, SMB yan, sigurado, lakas ng line-up pang NBA. Leonard Nasorada, San Miguel, dahil maganda yung pinapakita ng mga players. Lalo na si Fajardo. Idol Meg, buo na naman ang gabi ko dahil makikita ulit kita. Sana magkaroon ako ng fan sign sa'yo, Idol Meg. Fan sign daw. Sige. Shogi Gingane Tanghinan, syempre Kia. Yan tayo, Shogi. Eugene Canyo, senior, sigurado bugbugan yan at for sure dikit ang laban nito. Pero sa tingin ko, lulusot ang SMB pero sana makaisa ang rain or shine. So 50-50 si Eugene, ha? Ryan Guzman, Beerman has solid lineup. Safe to say na sila ang mananalo but it will depend on the other team. Pabati po sa mga nanonood, lalo na po sa mga nagtitirik pa ng kandila. Pagod na po mga bumbero sa pag-apulan ng apoy. Ingat po. Ayan, ingat po, ha? Ingat tayong lahat. Bernadette Furio, Raider Shine. Okay, isang basa pa bago natin tanggapin at kausapin ang ating next caller, Meg. Renz Untiveros, SMB is always the favorite. But Rainer Shine, same as Alaska, is a known giant killer. Bilog ang bola, maraming pwedeng mangyari. Okay, next caller, Meg. Second caller natin, number 9. Good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello, si Cesar po ng Palawan. Cesar ng Palawan? Ayan, si Kuya Cesar. Ng Palawan. Bol. Si ibang Kuya Cesar naman yun. Sagot ko sa question Of the day, yes. Idol Cesar, anong sagot natin? tingin mo ba San Miguel? San Miguel. Ang dami San Miguel. Bakit? San Miguel. Kasi maraming malakas yung si John Marfato. Junmar Fajardo. Maka San Miguel ka ba, Cesar? Siya dati. Star Hot Shots ka. Oo. Star Hot Shots pala. Pero tingin mo, SMB ang mananalo ngayong gabi. San Miguel po. SND. Ayan. Okay, very good. O may tanong ka pa, Cesar? Or may gustong batiin? Tanong ko lang si Mokina. Si Rafi Rivis kasi na-dislocate yung finger niya, no? Tingnan natin kasi nung laban nila against Global Port, slight lang yung chance na makapaglaro si Rafi. Pero let's see, sa susunod nilang game, I think it's on Sunday, yung next laban ng Star Hot Shots. O sige, tanong natin kung ano update sa dislocated finger ni Rafi Rivis, ha? Pwede mo ba? Ay, go. Go ahead. Pinabali ba si Melvin Yanera na nagdududa? Nagdududa? Ano daw? Nagdududa. Bakit nagdududa? Asawa mo ba yan? Kasama ko dito sa bahay. Anong nagdududa? Duda. Nagdududa. Okay. Akala ko nagdududa. Sikat na sikat pa din pala Dota dyan, ha? Sikat mo dito. Okay, very good. Tawag-tawag ka lang, Cesar, ha? Thank you po. Saan kayo sa Palawan? Sa Coron, Palawan. Coron, Palawan. Maganda dyan. Di ba ako nakapunta dyan? Doon pala ako sa Puerto Princesa. Ako hanggang airport lang ako ng Coron. Oo, hanggang airport lang kasi inaugural flight yun yung pinuntahan ko. Coron, Palawan. Okay, Idol, salamat. Okay, salamat, Cesar. Thank you po. Yan. Right. Cesar ng Coron. Ang ganda dun, no? Gusto ko na pumunta, no? Actually, dami mong mapupuntahan sa Palawan, Alam ko na, summer outing. Amet! PTV Sports! Mas Amet! Diyan Derek tayo Louie! Palawan daw! Ay, nako. Balik na tayo sa Facebook. Sige, From sa Facebook na tayo. J. Ronquilla, SMB yan.
BPG Junmar, 24 points, 18 rebounds, and 5 Wow! assists. Meron na agad siyang ano, ha? May hula na agad siya. Sige. Pero meron siyang hashtag #StarHotShots all the way. Ooh, coming from a Star Hot Shots fan. Palagay niya yun ang magiging stats ni Junmar at the end of the game. Galing muna kay Francis. Sabi ni Francis, rain or shine yan. Running game labanan ngayon, kaya mananalo sila dyan. At takit ka? Taktika ni Yengyao magpapanalo dyan. Hashtag Okay. Alaska Men. Galing kay Francis Bonifacio Francisco. Update muna tayo. 33-22 in favor of SMB. Nako. Uy, lumalayo ang ano. 11 points. Oo. Kasi nag 9-0 run yung SMB kanina, no? Kaya nakalayo sila, malagwa sila. Galing kay Jeff Monzi. Wala akong pake, wala naman kaming TV. Meron silang website, Jeff. Total, mahilig ka naman mag-internet. Napapanood mo sa internet yung PBA. Yan. Salamat, Jeff. Jam JC Cadano, syempre SMB yan. Wala silang pantapat kay Big Man Junmar Fajardo at gunner na lang si Super Marshall Lassiter. Hi, Haji. Wow, salamat po. Machong Dennis Adiosa na crush ko na si Miss Meg. Maraming salamat, Jam. More power po sa PTV Sports. God bless po sa inyo. Isa na lang bago natin kausapin ang ating third caller of the night. Aldrin Mejia, SMB will dominate. Babati po sa mga taga San Ildefonso, Bulacan. At Mejia, family number 1 po kayo dito. Okay, ang susunod po nakakanta, tatawag, Meg. Magandang gabi po, PTV Sports. Sino po sila? Jade Abelia po, Bafnag po. Ano po ang first name ni Kuya? Jade po. Jay? Dave? Ano? Opo. Jay. Tama, Jay? Opo. Taga-san si Jay? Taga Davao po. Davao. Hello po. Hello sa lahat ng mga taga Davao. Sa Bisaya, iday ka dong. Sa Bisaya ka, Idol. Jay. Opo. Mayong gabi. Bye. Kamang gabi, San. Ayong gabi. Sa mga taga Davao. Mayong gabi. Anong sagot natin sa question of the day natin, Jay? Sa tingin ko po, San Miguel. Kasi San Miguel. wala po si Paulie sa lineup ng Rain or Shine. Isa pa yun, wala din si Paul. Oo, yun ba? Probably si Paul baka maglaro before mag-playoffs. Sabi ni Coach Yengyao. 2 months pa daw siya makakalaro. Actually na ano na yun, bago na yun na Jay, ano? Naging 4 weeks na lang eh. Opo, 2 weeks na lang pala. Napaaga yung timetable ni Paul. So tingnan natin. Ibig sabihin maganda yung pagre-recover niya sa injury. Nag-therapy ngayon si Paul eh. 4 to 6 weeks, ganun. Aabot siguro siya sa playoffs. Pwede magtanong, sir. Sige po, ano po yan, Jay? Kailan po ba maglalaro si Marcos sa Star Chats? Si Mark Cruz, for sure nagpa-practice. For sure nagpa-practice na si Mark Cruz ngayon sa Star Hot Shots. Kailangan lamang niyang makapag-adjust at mag-gel sa team. Ika nga, makuha niya yung system ni Coach Jason Webb bago siya paglaruin. Ganun naman talaga pag rookie. Tingnan mo si Kevin Racal naman ng Alaska sa ngayon nag-a-adjust pa. Oo. So for sure, mukhang hindi pa siya makakapaglaro niyan sa Dubai. Ganun po ba? Pero ano po yung update ng injury ni Rafi Rivas? Rafi Rivas with dislocated finger. Sige, alamin natin yan sa coaching staff ng Star Hot Shots. Pero ng Global Port sabi, medyo hindi pa kaya talaga yung injury niya. So let's see sa mga susunod na laro ng Star Hot Shots. Sige po, pwede pa bate? Sure. Go, Jay. Binabati ko po yung kuya po na nasa Desor at yung taga Concordo Compound, yung Dallas Boys. Yan lang po, salamat. Mabuhay ka at kayong mga viewers namin, kayong mga callers namin na nagpapalakas sa amin lagi Always. dito sa PTV Sports. Salamat, Idol,
Sige po. Salamat. Thank you. Yan po si Jay ng Davao City. Tawag-tawag ka lang, Idol. Ang dami nating callers, na? Sunod-sunod ang mga tumatawag Saka sa madami atin. ding tumatawag from Davao. Talagang di natin napagbibigyan talaga lahat. Oo, kaya sa mga tumatawag po, pasensya na po yung mga hindi na-accommodate. Pati na rin yung mga nagko-comment sa Facebook kasi super dami ding nagko-comment sa atin eh. Pero balik muna tayo sa Facebook siguro. Jason, this will be an exciting game. Kapag titingnan statistically, Beerman has the advantage, but for Beerman to secure the win is to the rotation because that's the strength of rain or shine. So yung rotation. Kumbaga sa rotation ng rain or shine, halos lahat ginagamit. Totoo yan. No? Totoo yan. At saka, gaya na nga ng sabi nung isang viewer natin, tactician talaga si Yao. So, it's gonna be a battle between Coach Leo and Coach Yeng. How will they utilize their players? Adrian Jaime, Beerman po yan kasi nandyan ang The Kraken. Wala makakapigil sa kanya pero mahirap kalaban ng rain or shine. Mahihirapan ang Beerman yan. Magandang laban. Tanong na po, update naman po kay Mark. Nagtatanong Dami talaga nga. kay Mark Cruz. Sige na nga, tatanungin natin Star Hatchets dyan ha. Babati na pong 4th pasture. Tama ba? Salamat. Yan, galing kay Adrian. Alright. Basa pa? Christopher Cervantes, hi mga idol. Tingin ko Star Hotshots kasi Star Hotshots? matagal na silang magkakasama. Pabati po sa mga tiga San Guillermo Morong Rizal at sa mga tiga Nabotas Cardona Rizal. At pabati po sa asawa ko si Macy Disimulasyon siguro. At sa mga anak ko si JC at CJ. Hindi masyado pinag-isipan yung pangalan. Star Hotshots? Sige, baka Star Hotshots fan siya. Sige, galing kay Cholo Osias. Good evening, Miss Meg. Depende sa laro ng SMB at Rain or Shine yan. Sana kasing ganda rin ng game kanina yung laro nila. Lastimosa. Update naman po Star Hotshots at sa rookie nila si Mark Cruz ulit. Pag-rate naman po dito sa Poblasyon 2, Poblasyon 2, Marilao, Bulacan. Hello po. Mga kababayan ko dyan, sa mga kapatid ko, sina John Bell at Christian, pag-rate na din sa tatay ko na Pogi, Ty Hermie. More power, PTV Sports, God bless. Dalawa na lang, Kuya Ruben, para matapos tayo. Charles Brian Pagkatapatan Garceliano, sabi niya SMB yan. Pakibati po ang anak ko na si Daphne at Marcus. Thanks po sa inyo and God bless. And last na lang. Sabi ni Romar Acebo, to see is to believe. Ayan, naku, pasensya na po yung tumatawag ha. Yung mga callers po natin ngayong gabi, hindi talaga natin mapagbibigyan lahat at saka sa lahat ng mga nagpe-Facebook sa ako, pasensya na po kayo at naubos na naman po ang oras natin. Ang bilis ngayon, no? Parang feeling ko sobrang bilis. Sobrang bilis, ano? Lubos-lubos po ang aming pasasalamat. Hindi mauubos ang aming pasasalamat. Gaya na lamang ng aming pasasalamat sa aming mga sponsors. Para sablay yung segue ko dun. Maraming salamat po sa patuloy na nagpapalakas at nagpapastay healthy sa amin ni Meg, ang Sweet and Fit, of course. And of course, ang ating paboritong BioPatch. Forest Sap Powder. Talagang yung stress mo nire-relieve ng BioPatch. Yung Sweet and Fit naman ay pwedeng gamiting alternatibo sa sugar kasi 3 teaspoons po ng sugar ang katumbas ng isang sachet ng Sweet and Fit. Available po yan sa mga leading drugstores nationwide. Pwede na talaga maging official endorser. Naku, mga pasasalamat natin, Meg. Maraming salamat po sa View Blend, the House of Silhouettes, Mr. Amisumang ng Amazing Playground, Mr. Sturdy Friend of California Beau, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box and Print Store. Yan, maraming salamat po muli sa mga nanood at sa lahat po ng mga nag-Facebook na tumawag po sa atin ngayong gabing ito. De Los Santos family, dyan po sa Nangka, sa Marikina City. Hello po sa inyong lahat dyan, kay Owen. At sa Pantua family, dyan po sa Lianong sa Caloocan City. To my mama, I love you, Papa, I love you, Ginger, Ate Rosa, and to Miss Aiza, I love you. And, nako, abangan nyo po bukas, ha? Araw po ng Webes ay may guest po tayo. Isang PBA player. Yan, clue muna yan, ha? Isang PBA player, shooting guard. Pero hindi ko muna sasabihin kung sino. Bukas na lang, abangan nyo po yan, ha? Live na live. Live na live dito sa studio, makakasama po natin dyan. Sino siya? Malalaman nyo po bukas. Sports Radio Family, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Pansamantala ko po si Haji Camino. Meg Sioson. At ito po ang inyong paborito at hindi pinagsasawa ang PTV Sports.